Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong headline news dito kay Karob Trip, dito sa UNTV. Ito ay security personnel ng NAIA na umano'y nangupit ng pera sa bag ng pasahero. Pinapakasuhan ng DOTR yan, panukalang mas matinding parusa sa versus holders at smugglers. Ayan, panoorin po natin na sinintipikahan na urgent ni PBBM. Ayan na may lubas, dambuhalang buhawi na nalasa sa isang lugar sa China. Ilang bahay at gusali, nagkagutay-gutay. China, kawawa naman ng China, gaba na sa kanila yan. At panoorin po natin ang buong detalye dito sa UNTV. Ferdinand Marcos Jr. sinetipikahang urgent bill ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa laban sa agricultural economic sabotage. Presyo ng bigas sa palengke sa Bulacan mabibili na lamang sa halagang 39 pesos per kilo. Supply ng murang bigas hinihintay pa rin ng mga rice retailers sa Quezon City. Pag-iimprenta ng 92 million na balota para sa barangay at sangguniang kabataan elections natapos na ng National Printing Office. Security officers sa NAIA na umano'y nagnakaw ng pera sa isang Chinese na pasahero pinakakasuhan ng Department of Transportation. Isang gusali sa Naga City tinamaan ng kidlat. Salamin ng ilang nakaparadang sasakyan, nagkabasag-basag, bunso ng tumilapo na debris. At matinding buhawi na nalasa sa isang lungsod sa China. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 21, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sinertipikahan bilang urgent bill ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang pagpapataw ng mas mabigat na parusa laban sa mga sangkot sa agricultural economic sabotage. Sa ilalim ng panukala, maaaring maparusahan ng habang buhay na pagkakakulong ang sinumang mapapatunayang sangkot sa smuggling, hoarding, profiteering at kartel ng agricultural at fishery products. Sino mang government officials na mapatutunayang kasabwat dito ay maaaring madiskwalipika sa paghawak sa anumang posisyon sa gobyerno, tatanggalan ng karapatang bumoto o sumali sa anumang public election at aalisan ng anumang benepisyong natatanggap ng isang empleyado. Ang naturang panukalang batas ay nasa period of interpellation sa Senado, samantalang nasa technical working group naman ng Kamara ang bersyon na ito ng proposed bill. Hanggang sa katapusan ng buwan, isasagawa ng pamahalaan ang pamamahagi ng ayuda sa mga rice retailer na apektado ng pinatutupad na price cap sa bigas. Ayon naman sa grupo ng mga retailer, bumababa na ang presyo ng bigas ngayon kaya dapat alisin na ang price cap. Narito ang report ni Ray Pelayo. Mahigit sa kalahati na ng mga rice retailer na target mabigyan ang nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan.
Alright, mababa na.
Alright guys, napakinggan natin ang latest news dito sa UNTV. Ang pangyayari sa buong mundo at lalo na sa Pilipinas. At maraming salamat sa inyong lahat. Don't forget to subscribe, Rob Trip. And peace out.